So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, January 28 pa din, 2024, kasi yung review natin dun sa Pistolero versus J-Block, January 28 din yun. So nagpahinga lang ako. Ngayon, ito na naman, M-Sight versus Marshall B. Going back, no? Dun sa Pistolero J-Block, tangina, panoorin yung review ko dun, sobrang solid, tangina, nagulat ako sa naging performance ni J-Block dun. Kaya pala marami nagsasabi na body bag of the year daw yun, pero siguro mag-agree ako kasi tangina, ang lakas talaga ni J-Block dun. So panoorin nyo, ini-invite ko kayo na panoorin nyo yung review ko dun sa battle na yun. Tapos ngayon, M-Sight versus Marshall B. M-Sight, alam naman natin kung ano ang titulo ng isang M-Sight sa flip top. Siya lang naman ng kauna-unang MC na nag-champion sa tatlong sa tatlong tournament, no, ng flip top. Tryouts, isa buhay, una tryouts 2x2 at isa buhay 2x2 2017 at isa buhay 2020. Tapos ngayon, Marshall B, hindi rin naman biro ang isang Marshall B. Tangina, malakas pa rin, lyrical, and then technical. So tignan natin kung anong style yung gagawin ni M-Sight dito para mabasag ang isang Marshall B. Kasi para sa akin, if magpapabaya si M-Sight sa battle na to, kakainin siya dito ni Marshall. Ganon kalakas ang isang Marshall, no? Lalo na yung prepared na Marshall, yung malinis at pulido yung mga verses. Tangina, malakas. Pero M-Sight, lagi namang lagi namang may pinapakitang bago si M-Sight sa kada battle niya. Mas bumibigat. Huling battle na napanood ko kay M-Sight, yung laban niya kay Apex sa PSP, puta. Body bag talaga. So, yun, tignan natin kung ano pa yung makikita natin, ano pa yung maririnig natin sa isang M-Sight at dito pa sa Aun 14, no. So, props Sight, sana sa mga susunod na event ataw dito. Kasi yung last event na nakita kami ni M-Sight is yung PSP QC, no. Sana sa mga next event magkita pa kami, usap about sa battle, 'di ba? Shoutout Motus, tangina. Gusto ko na mag-review sa iba't ibang platform ng battle rap, pero sobrang dami pa talagang naka-pending na vids, kaya trabaho tayo. So ayun, M-Sight versus Marshall Bonifacio. Umpisa na natin to. Let's go. 14, day 2, Marshall Bonifacio. Flip top game? Yeah! Flip top game? Yeah! M-Sight, pasensya na, ha? Kung tingin mo, lakoy, mga letrang wak. Alam ko na bad trip ka dun sa laban yun ni Cripply. Hindi ka nag-apoy nung naset ang match. Dahil kay Crip, nasa baba ka ng poster last year. Bilang kampyon, nasakit nun, Brad. Ngayon naman, dahil sa akin, kaya Sight, welcome back, yo Enigma! Medyo wak. Sa match-up, di nag-iisip. Tatlong kampyon sa tatlong turna dito sa liga, di ko gets. Kasi ganap na siya na God, tapos ako ang didikit. Tangina, atheist ka nga pala at hindi ka nabibilib, yo. This sick MC never needed me. Kahit na cheap ang fee, this is a business need. Namimili ng kalaro, dapat mag-switch ng leagues. Mas dala mo ang control doon sa Steam Deck G. Kayo naman, 500k TF na Apex, tapos hindi siya naghanda, men. Buong lakas mo siyang hinarap, tapos kanya wala pang half M. Top tier ka na noon, unang upload pag-abuso ni K-Ram. Top tier ka na, chong, mas usapan yung pagsugod ni Lipcram. Yung isang heavyweight di naghanda, epekto ay wala rin. Yung isang heavyweight di naghanda, epekto ay wala rin. Yung iba sa'yo, dinagutom kasi reject ka na pagkain. Alam kong handa ka sa laban natin, pero bit-bit ay babasagin. Yung respeto nila sa'yo, di kasing taas ng respeto mo sa akin. Porket kalaban top tier, naging top tier. So kung wak ako, ay wak ka din. You're feeling like a god, but you are not a god to them.
3 championship on paper, di pa rin pasado, men. Baka sa isip nila rekto kasi papel mo, klaro, Okay. Baka takot lang sila sa akin, oh. Baka mali lang ba yung tiyempo? Siya'y naguluhan at mukha siyang nagoyo. Alam naman ni Arik ang taas ng kanyang presyo. Kaso nabulungan ng asawa ni Toyo, kaya andito na ako. Ano, madaling skuran? Wala lang ba, bro? Ulul! Di mo maiisip umiskor kundi malakas ang bato. Kalaban ko, ikaw! Galing 2 talo pa to. 3 beses ka nagkampiyon para lang makalaban ako. Tangina. Achievements ko. Puta. Ayun, malakas yun. Nabuhay yung crowd doon at ako rin, no, pinapakinggan ko yung Marshall eh. Nag-aantay ako ng isang suntok na gigising sa crowd. So, yun, nakita natin yun, narinig natin yun. 2 talo ako, 3 kampyonato ka, no? Parang sinasabi ni Marshall dito na 3 championship ka na. Eh ako galing ako sa 2 talo. Bakit lalabanan mo pa ako? Bakit gusto mo pa akong labanan? So, ayun yung pinakapunto ni Marshall dito. So, ayun, since nag-cut na ako dito, nag-pause na ako dito, sabihan ko na lang din, no? Kasi feeling ko patapos na yung round ni Marshall. So, punto, no? Yung pinakapunto ni Marshall dito, yun yung pinaka nagiging strength niya, no? Yun yung nagiging strength ni Marshall sa round 1, no? Kasi feeling ko patapos na nga yung round 1 niya. So, yung mga punto niya, para sa akin hindi man ganun kabigat or hindi man ganun ka-effective yung mga haymaker niya, pero yung punto niya, yung gusto niyang ibigay na mensahe kay M-Site, nakukuha ko, no? Nakukuha ko. So, para sa akin, okay pa rin yun. Even sa crowd, hindi yun masyadong, sabihin nating, ano ba yun? Hindi masyado nakukuha ng crowd or hindi masyado nagre-react yung crowd. Pero para sa akin, yung mensahe na sinasabi ni Marshall doon, nagugustuhan ko. Kaya, props doon kay Marshall. Malakas yung round 1, yung pagiging technical niya, yung pagkakasalansan niya ng mga verses papunta dito sa isang malupit na at effective na linya na galing ako sa 2 talo, 3 championship ka na, bakit ako pa rin, di ba? So, alam mo yon, parang ang pinakapunto ni Marshall dito na hamunin mo na lang yung mga kapwa mo kampiyon, bakit ako pa nagaling sa 2 talo, ganun eh. Pero, tignan natin to. Para lang makalaban ako, isip umiskor kundi malakas ang bato. Kalaban ko, ikaw! Galing 2 talo pa to. 3 beses ka nagkampiyon para lang makalaban ako. Achievements ko, nasa baba habang sa'yo nasa highest highs. Achievements ko, nasa baba habang sa'yo nasa highest highs. Kahit sigaw mo man ang punches mo, dinig ko ang iyong silent cries. Kahit tingalain man ako o i-look down, ngayon level tayo sight. Kahit di ka sumang-ayon, I can see you eye to eye. Okay, ayun. Second half ni Marshall, andun yung hinahanap ko na power, no? Na power. Andun yung suntok na umabot ka M-Site, pero hindi ko rin masasabi na yung suntok na umabot ka M-Site is hindi ko masasabi na na-KO niya si M-Site sa second half na yon, no? Nauga lang, no? Nauga, nasaktan, pero yung na-KO niya, actually hindi nga masyadong masakit yung binitawan niya ni Marshall, no, na galing ako sa 2 talo, ikaw 3 kampyonato na, pero ayun, tumama man yon kay M-Site na, pero hindi para sa akin, ano yun, hindi ganun kalalim yung naiwan nung sugat, no, ganon. So, second half ni Marshall, para sa akin, mabigat, maganda. Yung first half naman niya, andun yung mga mensahe na gusto niyang iparating, gusto niyang sabihin kay M-Site na, ayun, yung katulad, yung laban niya kay Apex na pinagandaan mo yung isang old god na hindi naghanda, no? Parang ganun yung sinasabi niya, no? So, ayun lang naman, dun lang naman, no? Dun lang naman umiikot. Past battles na M-Site, achievements na M-Site,
yung estado nila, yung status nila na ikaw 3 kampeonato ka na, ako ganito, ganyan, nasa top tier ka, nasa lowest ako. So yun, parang ganun lang, comparable, no? Pero masasabi ko na okay yon, yung pagiging technical ni Marshall, andun pa rin naman eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag nagpabaya si MZ dito sa battle na to, kayang-kaya siyang talunin ng isang Marshall, no? So looking forward ako sa rounds 2 and 3 ni Marshall, pero yung round 1 para sa akin average, pantay, no? Naging paangat man yung naging performance from first half to second half, paangat, pero feeling ko hindi pa rin enough yung second half ni Marshall eh. Although hindi pa nag-i-spit sa MZ, pero feeling ko kulang yung yung second half ni Marshall, na doon lang naging epektibo, no? So yun, MZ, pakinggan natin. Oo, 3 beses ako nagkampiyon. Hindi naman sa iniyayabang. Isipin mo, tinanggap ko tong laban na to kahit alam kong ikaw lang makikinabang. Ay! Oo, kasi match up niya. Aray. Okay, malinaw yung rebat. Hindi ko na yun dadagdagan. Sobrang linaw nung rebat na yun. Hindi naman sa iniyayabang. Isipin mo, tinanggap ko tong laban na to kahit alam kong ikaw lang makikinabang. Oo, kasi match up niya ang bobo. Ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? Okay, so eto, pasensya na, pero yung tulak na yon, nag-post na kasi sila dito about dito. Nag-post sila parang after ng event, nag-post sila dito na fake picon daw yon, fake picon, props kay Enigma, ganyan-ganyan. So nung una, nalito ako kasi hindi pa nga lumalabas yung battle na to. So sabi ko, ano kaya nangyari doon sa fake picon na yon. Then lumabas yung battle na may clip na ganon. So yun, medyo aware na ako sa mangyayari, kaya medyo hindi na ako masyado nag-react doon. Pero kung mas nauna ko to napanood kaysa doon sa Facebook, siguro magtataka ako na bakit may tulak, no? Pero yun. So yun, medyo ako dito, aware na ako dito. Okay, ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? O kita mo, para matuloy lang yung laban, si Enigma pa tumulak sa akin! Ang lakas, ang creative nun. Ang lakas nun, Zait. Ang creative. Ganyan mag-rebat ng simple, Marshall. Yung hindi marahas. Apex, ang hina. Tignan nyo, nagbabanggit ng hindi malakas. Aray! Mas malaki binayad sa kanya kaysa sa akin. Yung TF, hindi yan ina-angle sa battle. O di ba body bag siya? Gusto mo malaman magkano offer niya sa akin para labanan ka? Wag na. Ahon! Bago ko to simulan, gusto ko munang humingi ng palakpakan at pampaunang hype. Para sa isang lyricist, pundasyon ng hip-hop sa Iligan, mag-ingay para kay Kuya. Psych! Nung bago ako sa flip-top, napakayabang ko. Kung matagal ka na nakasubaybay, malamang nakita nyo. Meron namang konting husay, pero nagyabang sa isa buhay, at ang kapalit, talo. Ang pangit ba nung intro? Kung yan ang iniisip nyo, mali kayo. Bago, mayabang, natalo sa isa buhay, kahit tirahin ko, sarili ko, applicable pa rin sa'yo. Mayabang na talunan. Mapatagalog man o Ingles, ang galing ay based sa nilalaman at hindi lang sa accent. Nung quarantine, kaya mukhang convincing kasi most of the time nakatingin ka sa judges. Pero wala namang substance. Check! Negative ka sa drug test, pero di ba't mapigilang mag-stutter at kitang-kita ang lapses? Gaan man ako'y bayad sa kada clip,
ginamitan ng AdSense. Kahit wala kang added value sa liga, magbabayad ka. Inan lupit nun. Lupit nun. Parang, ano yan, sabi niya? Tater at kitang-kita ang lapses. Ganman ako'y bayad sa kada clip, ginamitan ng AdSense. Gunman, ako'y laging bayad sa kada clip, AdSense. So sa mga may YTC dyan, YouTube channel, alam nyo yun na sa clip, 'di ba? Minsan sa clip sa Facebook or sa sa mga content sa YouTube, yung AdSense, ayun yung pinaka parang naglalagay ng nagbabayad sa iyo, no? Yung ads. So, yun, pag hindi mo in-skip yun, bayad, may bayad, may revenue, no? So, ayun. Kahit wala kang added value sa liga, magbabayad ka, ako'y maniningil na ng taxes. Kayong kamakipagbilangan, paramihan at patiinan ng punches. Pag ito nagdere-derecho, di mapipigilan ng marsyal. Naka-VIP access. Pero sa labang to, putik. Ang ganda nun, ang linaw nun. Pag ito nagdere-derecho, so tinutukoy niya pala doon yung ano, parang para sa akin naging double meaning yun, no? Akala ko kasi may linya kasi sa may about sa suntok eh. So akala ko pag itong suntok nagdere-derecho, yun akala ko yun, pero isa lang yun pala sa meaning ng linya na yun. Pero yung second meaning is ang tinutukoy niya pala dito, yung ganitong sign niya is yung VIP access, yung ticket, no? Yung parang ticket na nakalagay sa wrist, na kapag nagtuloy-tuloy ito, hindi mo pipigilan ng isang marshal. Kasi yung marshal, ayun yung parang paano ko ba sasabihin ko ano yung marshal? Parang sila yung tumutulong sa event, no? Na saan uupo yung mga, or saan parang ano sila, para silang security guard sa loob ng event na nag-aasikaso, tumutulong kung paano ma-organize yung isang event, no? Yun yung marshal. So, ayun. Kaya pag hindi mapipigilan ng isang marshal, naka-VIP access, no? So, pag naka-VIP access ka kasi parang ano sa'yo, mabait sa'yo yung mga marshal na dito po kayo uupo. So, ayun. Sana intindihan nyo yun. marshal, naka-VIP access. Kahit wala kang added value sa liga, magbabayad ka, ako'y maniningil na ng taxes. Kayong kamakipagbilangan, paramihan at patiinan ng punches. Pag ito nagdere-derecho, di mapipigilan ng marsyal. Naka-VIP access. Galing. Pero sa labang to, lamang to sa akin. Oo. Sa dami ng kilalang foreign na MC at mga labang na panood, kaya piling mabigat na. Abangan nyo yung mga ibabanat na nakasunod. O, tignan nyo yung muka, parebat na. Hahanap siya ng linya sa foreign battle, nakapareho ng keywords ng kalaban, kahit pa di naakma. Ngayon sino, sabay mambibintang na ng gaya, ngayon sino ang kumukuha ng anggulo galing sa ibang bansa? Ano, ayan ba yung GOAT? Alam nyo ba anong karime ng GOAT? KOTD. Bakit? Hindi mo tinatagalog mga banat nila sa lyrics mo? Hindi. Tangina nyo pala kay OTD. Ba't yung mga banat ni Marshall dito sa flip top ini-English nyo? Tapos kung umasta ka, alam mo siya yung mas lihiti mo sa amin? Sinungaling ka ambot. Yung tunay na Marshall Bonifacio nga ay nanggaling pang abroad. Kaya huwag ka masyadong maere. Okay. Dito sa ring, huwag kang feeling si Tyson. Kasi pag ang usapan lumalanding, MIA. Si Marshall Bonifacio, missing in action. Oh, maere, MIA, Manila International Airport, Marshall Bonifacio, lumanding, bang! Boy ka na mag-set up. Sa tuluay tinambangan. Pero wang kaibahan, si Ninoy sikat, ikaw nobody, ulo sa 500. Mas magaling ka mag-rap. Galing Mas nun. kabisado at inaral mo to? O sige, ito simpleng analogy. Kung sa tingin mo, mas malupit ka sa akin sa kabuuhan bilang MC, freestyle tayo, round 1 to 3. Kaya. Oh, tignan mo. Hindi niya kaya kasi nung kay Pistol, laahon 12, nag-choke siya. Sabi niya, daig pa nagparehab kung makapagturo siya ng adik. Nakapagturo siya ng adik.
Yung kalaban mo galing pa sa isang buong tournament at para hindi ka maghanda, wala kang valid na reason. Ano, nakatulog ka na naman kaya di ka nakasagot sa may ring na akala mo miss call? Well, snitches get stitches at ang aking lyrics ay simple. Kaya pagtapos makapagturo ng adik, napatahimik sa pistol. Pang! Umanta ka, nasa tono, mapapahama ka bobo. Bakal sa bakal, plata o plomo, ang kasangkapan. Tama sa ulo, sa dami ng nalalaman. Nagawa na magturo, yan ay bawal na bawal. Ako nakatagpo mo, nakaabang sa arrival. Napaaga sundo mo. Batas ni Pablo Escobar at ang ginawa mo na mali. Grabe yung ano. Hindi pa tapos si MZ dito pero grabe yung mga linya na binibitawan niya. Yung setup niya doon sa NAIA landing, yung basta yung airport na reference niya, ganda nun. Pag landing, tas sabi niya pang tinambangan, tapos ikaw nobody, ulo sa 500. Pinagkaiba nyo lang si Ninoy Sikat, ikaw nobody, ulo sa 500. Tangin ang lakas nun. Tapos ito meron siyang yung performance ni Marshall kay Pistol na nagturo ng adik, tas nag-choke, tapos dinugtungan ni MZ yun na napatahimik nung nagturo ng adik, napatahimik sa Pistol. Ang galing, ang ganda no. Alam mo yun, yung pagkakagawa ni MZ na mga verses papunta dun sa, galing dun sa linya or sa performance papunta dun sa pinaka gusto niyang ihatid na linya or na punches, connected talaga, ang angas. So ang ganda ng transition, ang ganda ng story na ginagawa ni MZ dito, men. Solid. Ay deadly sin. Ako nakatagpo mo, nakaabang sa arrival. Napaaga sundo mo. Batas ni Pablo Escobar at ang ginawa mo na mali ay deadly sin. Pues bakal na nag-aapoy na parang inacetylen. Ito'y halo-halong tama, parang birat MP Gin. Simpleng drug cartel reference. Pero makikitang Medellin. Para ikay makahigit, mag-imbento ka na ulit sa iyong mga bersong tangan. Gusto mo gayahin mo sa Apex, damay mo pamilya ko sa iyong desperadong galawan. Pero ngayong gabi, wala akong binanggit na kahit sinong malapit o ngalan. Ganyan kita kalinis pinatay, trabaho lang, walang personalan. Alam ko si MZ hindi talaga siya gumagamit ng mga personal kasi napanood ko yung interview niya kay Dubrok ba yun? No, napanood ko yun. Sinabi niya doon na hindi talaga siya gumagamit ng personal sa laban kasi parang ayun, may valid reason naman si MZ nun. So alam ko na hindi talaga siya magbabanggit ng mga ganun sa battle. Sobrang linis gumawa ng verses na MZ, no. Battle lang mismo about sa kalaban lang. Yun yung pinakagusto ko kay MZ, bumattle. Pag bumabattle si MZ, more on his opponent lang talaga yung yung pinaka-angulo na ginagamit niya. Hindi siya gumagamit ng angulo sa nakaraan, sa parang outside the battle, no. Kung may mga angles man nagagamitin sa MZ, yung mga past battles lang yun, sa ibang liga, ganun. Pero yung personal shit ng isang kalaban niya, hindi talaga siya gumagamit ng mga ganong angulo. Kaya props kay MZ. Battle mode is battle mode, ganun lang talaga. So ayun, bigyan ko ng si Marshall kanina, bigyan ko ng 8 yon. So sabi ko nga yung second half ni Marshall, malakas yon. Nagkaroon siya ng momentum doon pero feeling ko hindi yun enough para makuha niya yung round 1. And medyo kulang nakukulangan lang ako sa mga palo, sa mga haymaker, sa mga punchline niya. Kasi parang feeling ko hindi yun ganoon sumusugat kay MZ, no. Kasi ayun, galing na kay Marshall to na si MZ. 3 kampyonato na yan sa flip top, no. Para sa akin yung mga ganung banat is hindi enough yun para alugin ng isang MZ, no. So yun, yung second half niya malakas man yun pero hindi yun enough. So bigyan ko ng 8 si Marshall doon. Then MZ, putek, umpisa pa lang sabi ko nga aware na ako dun sa fake picon ni Arik. So aware na ako dun kaya alam kong darating yun. Then yun, pumasok sa retens, rebuttals, ang lakas nun, no. Yung
nagbabanggit ng mahina. Tapos ano yun? Sabi niya Apex, tapos nagbabanggit ng di malakas, no? Gago. Wala lang, nasingitan pa ni MZ ng ganong klaseng linya yun, no? Tapos yun marami. Yung airport reference, landing na iya. Tapos yung si Ninoy Sikat, ikaw nobody, ulo sa 500. Basta ang daming reference ni MZ dito na naging effective para sa akin. Although kitang-kita sa pinapanood natin, yung oras is nasa around 6 minutes na yon. Pero dahil ng tournament naman to, I think we consider, no, we think we should consider na ganun, no. Sinasabi ko naman sa inyo, kapag tournament, pag tournament doon tayo maging strict, pero sa ganitong klaseng ng tournament, hinahayaan lang naman to ni Arik. So lang ang tayo, no, ibahin natin yung rules, no. So ayun, kuha pa rin ni MZ yon. Pero sige, kung gusto nyo maging stricto pa rin tayo sa non-tournament battles, kung puputulin natin sa 2 minuto yung 6 minutes ni MZ dun sa round niya, para sa akin nakuha pa rin niya yun, no. So baka maraming mag-disagree dito, pero hindi deserve ni MZ yung 9 points sa round 1. So I'll give it 10. 10-8 in favor of in favor of MZ. Mahaba man, no, kitang-kita naman mahaba man yung round ni MZ, pero para sa akin, kahit maputol or putulin natin sa 2 minuto yung round ni MZ dito, kuha pa rin yun, mas siksik pa rin yun, no. So ayun, mas effective, mas nakuha niya yung attention ng crowd, mas na-absorb ko yung mga battle, mas naintindihan ko. So yun, malakas yung round 1 ni Marshall, pero feeling ko hindi yun enough para matalo niya yung isang MZ doon, no. Nakukulangan ako sa mga angulo, kasi MZ na yan, men, kailangan mo na maraming effective angles dyan, references. Yung ginawa ni MZ, ganun yung ginawa niya papunta kay Marshall, at sobrang naging effective yun. So yun, 10-8 MZ. Inang to, panayreklamo na naman na ako lang daw kalaban niya. Galing mo naman mag-rap. Kung magre-reklamo, kailangan mo ng tulak. Dapat di mo tinanggap, ulul. Game? Tinigil ko na yung Battle of the Year. Classic shit. Kasi ako lang din nagdusa. Pero may panahong na-back-upan ko yon. Kaya bago pa yung dumating yung parusa. Kaya nabibring up pa rin siya. Kasi may naniniwala at nababanggit ng kusa. Ito, mula noon hanggang ngayon, walang nagbabanggit na cute ang pota. Ika nga ni Pistolero, naging squatting ang 3GS dahil sa unghang na tupar. Kada event ang ingay, nagpapakyut. Mukha na siyang abnormal. Parang bahay niya yung flip-top, ayaw niyang magpormal. Squatting sobrang at home nang wala sa lugar. Pero may titulo na daw. Si Repa Pips at home legal. Pero squatting ugali mo, ini-insist mo nominal. Ikaw na yung cute sa executive village. Pakitang rich si Lodi Par, malinaw sight. Umayos kita, executive na optical. Para lang may mapakita. Yun pang psycho niya, men. At sinuklong na to ni Likram na traidor to sa gang. Habang sila sa Riles, sunubaga, bumarayot pa din. Inadapt niya style ni GL, sumakay siya sa tren. Boy, vintage site! Yung M-site na Antigo, squatting talaga. Paano ka naging vintage sa bagong stilong dala? Yung squatting na branding na sanhimo, gustong malimot na ba? Porkit nagkagrasya, tatalikod ka na, humarap ka naman niya. Humarap ka naman niya. Kaya bad trip sa'yo si Shernan Wala nang taga let's go. Sa Team SM, wala nang S, kaya tuluyan nang let go. Nagpasimula ng tatak at Suge Knight na yung pwesto. Puro na lang bars, iwan ng label parang death row.
You can take the man out of the streets, but not the streets out of the man. Lutang pa rin ang kadire, parang tailang nilipkam. Lyrical at rich, pero estado kang badang. Hindi mo na malilinis ang imahe mong naiwan. Hindi ko matitest ang sight kung solid kanyang vision. Walang character development ang photo na hintudon. Rebranding ng imahe pero over pag-envision. Kasi gustong matrick ng sight ang utak nyo. Optical illusion. Okay. Same attack. Power, energy. Sige. Ulitin natin. Yung energy na pinakita ni Marshall sa round 1, ayun din yung pinakita niya sa round 2. Yung power ng returns niya, feeling ko magkasing level yon, yung round 1 and 2 niya. Ang pinagkaiba lang sa round 2 is andito na yung na-continue ni Marshall yung power dun sa second half niya papunta dito sa buong round 2, no? Gets nyo? Ulitin natin yung round 1 ni Marshall, sabi ko sa inyo, yung first half niya is hindi ganun kalakas. Lumakas lang yun sa second half. Then pagdating ng round 2, kung ano yung lakas ng round 1 second half niya, ganun yung naging lakas ng round 2, yung buong round 2 ni Marshall, no? So para sa akin, nadala niya yung energy at power ng second half round 1 niya dito sa buong round 2. So okay yun. May mga napansin lang akong references or angles ni Marshall dito na feeling ko hindi siya ganun ka direkta kay MZite. Ayun, napansin ko yun. Feeling ko pwede niyang banggitin yun. I-revise lang ng konti, pwede niyang banggitin yon sa ibang kalaban, sa ibang MC. So hindi siya ganoon ka-direkta. Yun lang yung pinaka napansin ko. Pero yung energy, yung pagiging agresibo niya, yung power, same kung ano yung pinakita niya sa round 1. So ayun. Actually kaya ko na siyang iskoran dito, pero wag muna, pakinggan muna natin yung isang MZite. Pero medyo ayun, yun lang yung masasabi ko. May mga references, angulo si Marshall na pwedeng magamit sa ibang MC. Then ano pa? Ayun, ilang naman, no? Effective pa rin naman, pero medyo kulang. Nakukulangan talaga ako kasi alam ko rin, bumate lang isang Marshall main na panood ko na rin to, na-review ko na rin to. Malakas ang Marshall, malakas, pero medyo siguro may hinahanap lang ako sa isang Marshall na solid na suntok. Litaw na litaw talaga yung pagiging, yun nga sabi ni MZ, yung lyricist or pagiging lyrical, technical ni Marshall, litaw na litaw dito. So para sa akin yung style na ginagamit ni Marshall dito sa napakinggan nating rounds 1 and 2, hindi ganoon ka-effective sa isang MZite, no? So yun. Nagbabanggit ka ng let's go. Gulong, hindi mo to good year. Ito ay bad year na ko. Kasi ngayon wala na yung let's go, tangina mo, crash year na to. Banggaan na! Okay, sa mga hindi nakagets, yung Let's Go, yun yung Tamiya na, ayun, hanggang ngayon, ang sarap pa rin maglaro nun, no? Kung may racetrack, no? Yung parang de-battery, hindi siya parang, de-battery siya na sasakyan na may racetrack yun. Pwedeng, yun, alam ko may tournament pa rin yun hanggang ngayon. Yun yung Tamiya. Tapos yung Crash Gear, ayun naman yung laruan din yun, mga laruan din yun ng mga batang 90s. Ako gusto ko yung Crash Gear dati. Bumili pa ako ng ilan yung Crash Gear ko, parang 3 ata Crash Gear ko dati. Yung Crash Gear, ayun yung may mga weapons sa sasakyan pa rin yun, pero may mga weapons yun sa harapan na nagbabanggaan, siraan, parang ganun. Yun. Kaya sinabi ni MZite dito, Crash Gear na to, banggaan na, kasi yun yung pinakalaro ng Crash Gear, pagbabanggain mo sila. Yun. Tas papunta pa sa train, ina mo, crash gear na to! Banggaan na! Tas papunta pa sa train, sumakay daw ako sa train. Jel, sumakay ako sa train? Pareho lang namang nag-benefit kung susumahin. Inadapt ko yung estilo, pinakita ko yung pinaka-effective na paggamit, o sino mas natuto sa amin? Ano, sasabihin, ginaya, nye. Ayos din Di ba pagkatapos ng laban namin, si GL naka-rhyme scheme na?
Ano, Ahon versus Mr. Battle of the... Outfit check. Putangin na mo! Boss, hindi na to big fish. Butanding na to. Paano ka makikipagyabangan sa akin yan at pataasan kung hirap na hirap makaihi? Akala mo tatayong ubis, bigat na bigat sa sarili. Tapos bigla pa nagba-basketball reference. Mapabasket o sulat, balibagtain naman to. Yung bitaw patapon. Siya daw yung ankle breaker ni Iverson kay Tyronn Lue. Tangina mo, ikaw pala yun? O magingay, para kay... Lahat na lang ng pwedeng pagkumparahan. Basta makapuntos. Linya yun ni Marshall, no? Hindi ko lang alam kung sino yung kalaban niya doon, pero linya yun ni Marshall na ako yung crossover. And ako yung ankle breaker ni Allen Iverson kay Tyronn Lue, no? So, ayun. Linya yun, hindi ko lang alam kay Invictus ba yun or sino pa ba yung mga battle. Nakalimutan ko na pero basta linya yun ni Marshall. Lue. Siya daw yung ankle breaker ni Iverson kay Tyronn Lue. Tangina mo, ikaw pala yun? O magingay, para kay... Lahat na lang ng pwedeng pagkumparahan. Basta makapuntos daw ay ayos lang. Di mo kami mabobola kasi kung humakbang ka sa yung linya, yan ay out of bounds. Feeling AI ang puta. Kaya pala parang tunog ginawa sa ChatGPT yung sulat. AI, Allen Iverson. So baka may laro si MZ about dun sa AI. Tignan natin. Feeling AI ang puta. Kaya pala parang tunog ginawa sa ChatGPT yung sulat na itong pisting animal. Yung pag narinig mo naman intellectual, pero yung tunog, hindi natural. Parang intro niya kay Acer. Naunsa naman ning Cebu, ang dating nagkawa na. Nagsigig inisog, si Tita Gwen og si Rama. Sa 100 metro, Aguinaldo Highway, kumaliwa ka. Utangji ng kalaban to, patangga-tangga. Kaya kitang seryosohin. Kaya din kitang pagtripan hanggang magmukha kang ogad. Yung loose fit na shirt, pag ikaw nagsuot, parang pro club. Parang suka. Tingin pa lang maasim na kahit nakapolo mukhang kumad. Well, adobo lang kaya mong sunugin sa battle, di nauubos toyo ko sa utak. Akala ko pa... Adobo lang kaya mong sunugin. So, dati hindi ko to naiintindihan. Yung quarantine battles to, yung quarantine battles. Na-review ko yung isang battle and sabi ko hindi ko maintindihan yung about sa adobo. Pero ayun, may nag-comment, kaya shoutout sa nag-comment nun. Ang sabi is naiwanan daw ni Marshall or nakatulugan ata ni Marshall yung adobo na niluluto. So nasunog. So ayun yung pinupunto ngayon ni MZ dito. Hindi naubusan yung toyo ko sa utak. So, ayan. Yun yung adobo na kwento. Nasunog yun, naiwanan. Di ko alam kung nakatulugan ba ni Marshall yun or naiwan. Diba? So, di ko alam basta nasunog niya yung niluluto niyang adobo. Sunugan sa battle, di nauubos to. Polo mukhang kumad. Well, adobo lang kaya mong sunugin sa battle, di nauubos toyo ko sa utak. Akala ko pa solid na hip-hop ka. Ba't reference mo kay GL? Aldab. Main character, tamang panahon, galit sa komedya, galit sa mababaw. Anong tawag sa ganun? Pag wala na siyang maisip, yung mga ayaw niya, ginagawa niya na ngayon. Utak niya parang bagoong, nakalabas nga siya sa kahon, kaso nasa loob naman ang garapon. Kaya pala panayang hamon kay batas, minure-mura mo pa sa battle? O di ba di ka pinansin? Ilang taon kang pinaghintay? Alam mo bang inalok ka ni Arik sa kanya? Bart, game ka ba, Ahon, Marshall? Putangin na, nag-retire! Yan, di ba? Pwedeng simplihan. Yung mga sulat mo na ginagaya mo kay batas, hindi tugma sa'yo. Sana wag mo tong masamain. Ang hirap na nga, pinapahirapan mo pa. Ganyan ba talaga kapag Marshall, oh? Oh, wala akong gustong palabasin!
Rapper na choker. Mahiya ka sa mga MC. Ulit. Masamain. Ang hirap na nga, pinapahirapan mo pa. Ganyan ba talaga kapag martial, oh? Wala akong gustong palabasin! Galit eh. Rapper na choker. Mahiya ka sa mga MC na minsan napipilitan mag-freestyle para lang makatawid. Slack One, Mandabi, Jonas, Mastapit, ang kulit ng karir mo parang freestyle no? Ako'y mawawala, pero ako'y magbabalik. Kaya hindi ka naiimbitahan sa ibang league para mag-spit. Paano kung MB lang ang memory, talagang hindi magkakagig? Alam ko, mahirap maging MC. Minsan kailangan ng pahinga, lalo na kung yung utak mo, iba na ang takbo. Ang pinagtataka ko, sa dami ng panahon para magpahinga, bakit sa gitna pa ng round mo? Alam mo ba, na kada choke mo may nasasayang na pera sa flight, hotel, TF at lalo na ticket? Ano, ganun na lang yon, gago? Sige, sa labang to, pag hindi ka na-choke, panalo ka na. Basta makakuha ka ng 3 boto. O ano, pag nakakatawa, mababaw. Yan ang laging banat ng gagong to. Hindi sapat na hanggang lalim ka lang. Naisip mo ba na ahon to? Kaya magbalanse na material, magkahalong jokes at bars ang baon ko. Well, pinakitaan ko lang yung martial kung paano ang tamang crowd control. Galing. Ang galing. Balance. Ayun yung unang mako-comment ko sa round ni Marshall. Ni Emzite. Balance. Jokes, transition. Wala sobrang balance nun. Pero syempre kung ikukumpara natin yung laban ni Emzite kay Apex, ibang level yon. Ibang level yung Emzite doon, no. Kumbaga tinapatan niya talaga na puta Apex to, baka talunin ako nito. So, tinapatan niya 'yon, no. Ang nangyari lang kasi doon sa battle ni Apex is, yun nga, sabi nga hindi ko alam kung totoo 'yon, pero hindi talaga siya naging prepared doon, no. Pero nakausap ko naman si Emzite doon. Kabisado naman daw ni Apex yung mga verses niya doon. So, ewan ko ano nangyari doon. Pero kay Emzite talaga yung battle na 'yon. Sobrang lakas noon na even sa tingin ko even na spit ni Apex lahat ng bara niya doon, hindi siya nag-joke. Feeling ko kay Emzite ba rin sobrang bigat na mga paratang niya doon, ng mga punto niya doon. Then from there to this Ahon 14, pinakita niya pa rin na sobrang balanse niya pa rin mag-construct ng linya. Andun pa rin yung jokes, andun pa rin yung mga punto, andun pa rin yung mga seryoso, andun pa rin yung mga haymaker, yung mga punches. Andun overall sobrang balanse ng versus ni Emzite dito against Marshall. Siguro hinahanap ko lang yung mga punches, haymakers ni Emzite na kasing lakas ng mga binitawan niya kay Apex. Siguro to be honest, maging honest ako sa inyo, ayun lang siguro yung hinahanap ko sa battle ni Emzite dito, na kasi kung napanood yung review ko dun sa Apex Emzite, grabe yung reaction ko dun na putang ina, ang lakas ni Emzite dito, ganun. So yun lang siguro yung inaantay ko sa rounds 1 and 2 na binitawan ni Emzite, yung ganung kalalakas na haymaker. Pero nevertheless, maganda pa rin naman yon, napaka-balance, pinakita niya yon. Then kay Marshall naman, kung ano yung pinakita niya sa rounds 1 and 2, yun at yun din. Medyo nakukulangan lang din ako sa effectivity kasi may mga references siya, may mga punchline siya na hindi ganun ka-effective at hindi ganun ka umaabot Hindi umaabot kay Emzite yun, hindi niya nasusugatan ng isang Emzite, no. So yun lang siguro yung inahanap ko kay Marshall, kasi alam ko rin ang kalidad sumulat, no. Alam ko yung sulat ni Marshall malakas din, may punto rin, pero medyo sa battle na to, hindi ganun ka-effective yung returns niya against Emzite. Then Emzite effective pa rin, well balanced, punto, bara, jokes, haymaker, lahat pantay-pantay. So isa 10-8 pa rin. So 20-16 rounds 1 and 2, Emzite, Marshall. Ulul! Alam mo talaga saan, hindi ako nalaban. Alam mo ako yung modus. Ako yung bonus lang. Sinat mo nga ako kahapon. Papalabanin mo ako sa Motosman, gago.
Eh, paano pag di ako pumunta? I-thank you na lang. Sayang PF. Di ako pupunta sa event nyo na 50 lang yung ticket, gago. Ano, bili pa? Di na ka magaling mag-predict sa buong mundo. Kaya sa rebuttals ay nasasabi, mas maganda pa sa storya ni Jesus yung nasusulat niyang pagbabalik. Ano yan? Kasama sa pagsaulo? Is that thinking ahead? O takot kang matamaan kung saan masakit? Kung nahulaan mo, talo na? Ganyan ka mang okray? Malitingin mo sa prediction, Nostradamus ka na cross-eyed. Walang generic aking spit kung mahulaan man ay alright. You can predict this shit, it's tailor fit. Ang sulat ko ay foresight. Sabi mo sa sunugan 10 years ago, di ko kailangan na flip-top! Woo! Lyrically sick. Pero ang flip-top naging seatbelt sa karera mo legit. Ang liga ang pumuhay nung ang dead and ay nahit. Kung ang tawag doon aksidente, so hindi mo na-predict. Motospotting League, yung operations ganda sa nun. flip-top naka-anchor. Mga filming, edits, posters, mga konsepto naka-arbor. Pedestal pa nga yung tournament, alam ko yung ganap tol. Nagawa mong isabuhay sa yung liga, itong platform. Yung mga taga-motos, flip-top ang rason sa paglapat ng tinta. Pangarap makaahon dahil nababad mo sila. At dun mo malalaman ni kayo mamantang ina. Ang hindi mo kailangan ay pangarap ng iba. Responsibilidad ng isang kampyon. Panindigan ng brand ng liga ng sumiklab sa eksena. Kaso luminta ka na rekta at lumikha ng problema. Sexy star na sugar mommy, huling laban mo repa. Kahit na out of your league, sumibak at pumera. Hoy, squatting na may cash. Okay guys, iba yung suntok ni Marshall dito. Ito tumatama na to kay MZ. Ito yung sinasabi ko sa inyo na rounds 1 and 2 hindi ko nakita, hindi ko narinig sa mga banat ni Marshall. Pero sa round 3, ito na yon. Pumupuntos na si Marshall, direkta na kay MZ. Career ni MZ, liga ni MZ, 'di ba? So, 'yun. Effective na to para sa akin. Tumatama na to. So, pakinggan natin to. Malakas to. Kala ko, stick to one. Sexy star na sugar mommy, huling laban mo repa. Kahit na out of your league, sumibak at pumera. Hoy, squatting na may cash. Kala ko, stick to one ka lang. Sinasabi mo, Brad. Ano yun? Merong bills, sabay panic attack. Hirap si Arik palabanin. Ang daming satsat. Tinder platinum, may money, kaya matik ang match. Huwag mo sabihin na yung liga pinaglaban mo lintik. Naging panggatong ka lang din doon sa Akata effect. Kung pera lang yung habol, nagigets yan ng in-check, pero you can't respect the hustle kung yung hustle disrespect. Tapos, pero may mga sponsors, merong motos, naging kampiyon na sa larangan. May bagong ligang pampayaman ng bigayan pag may laban. Ang galing mong mag-predict, Brad, at ngayon ko lang nalaman. Na-predict mo na yung flip-top ay hindi mo na kailangan. Ay! Shit! So, ayan. Nagugustuhan ko yung punto ni Marshall dito laban kay MZ. At, ayun, sumusuntok, umaabot na yun, sumusugot na yun kay MZ. Strongest round ni Marshall to. Predict mo na yung flip-top ay hindi mo na kailangan. 10 years na foresight at pagkatapos nito, kayo na mag-decide kung galaw ni Zayt para flip-top o flip-top para Zayt. Ayun, nasabi ko na, no, ito yung strongest round ni Marshall. From start to finish ng round 3, compact, sunod-sunod yung mga suntok, direkta kay MZ. At ito yung masasabi ko na para ka MZ talaga yung angulo na yun, no? Rounds 1 and 2 kasi medyo kalat pa eh, no? Hindi ko alam kung tumatama ba yun kay MZ, pwedeng i-apply sa ibang MC. Yun yung mga napapansin ko sa round ni Marshall. Pero yun, round 3 tumama yun halos lahat. Ang ganda nun yung mga angulo ni Marshall about dun sa linya ni MZ 10 years ago daw sa sunugan na hindi daw niya kailangan yung flip top, pero ano nangyari, nasa flip top siya,
Then yung liga ni MZ na Motus, Isabuhay, Pedestal, 'di ba? Gets nyo ba yung mga pinupunto ni Marshall doon na may paratang pa siya doon na kung ano yung ginamit na Apex na angulo kay MZ yung laban nila, yung Motus hango sa flip top from poster to ganto ganyan, ginamit din ni Marshall na yung Motus naka-anchor sa flip top. So ayun, effective, sobrang effective doon. Ang dami niyang mga binitawang linya against MZ na para sa akin kay MZ lang talaga dapat gamitin, no. So props kay Marshall doon, sobrang talas ng isip niya na mapagdugtong-dugtong niya yung mga ganong klaseng mga linya, mga ganong klaseng salita, at yung punto nandun, hindi nawawala yung bigat at power ng suntok. Kaya props kay Marshall doon. Malakas yon, sa kanya yon. I think strongest round ni Marshall para sa akin, pero may MZ pa, pakinggan natin. Yo, binabanggit mo yung paglaban ko sa ibang liga. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Kung ano man yung dahilan ko, alam na yun ni Arik. Ito ba nagbabayad ng TF dito? Ba't ikaw yung bad trip? So, ibig sabihin, pag inalok ka ng 150,000 isang battle, tatanggi ka? Siyempre, hindi ka aalokin ng ganong TF. Adik ka ba? Hindi ka aalokin ng ganong TF. Adik ka ba? Hayaan mo na, tsaka na tayo mag-usap ng tungkol sa business side pag may market ka na. Aray! O, di ba? Ganun lang kadaling tumangke. Ginagaya ko daw yung flip top sa Motus. Kailan ko ba tinanggi? Tang inang to, parang gago. Ano kala mo? Lost cause yun, buddy? Eh, anong tawag mo sa 30 versus Class G? Bago ko tapusin tong battle na to. Galing nun, no? Parang kailan ko ba tinanggi na ginagaya ko yung flip top sa Motus, no? Parang inako naman niya. Sinabi naman namin ni MZ, oo, hango nga yung Motus doon, at kung locus yon, ano yung Class G at 3D na kampiyon ng dalawang pedestal. So naribat ni MZ doon ng ganun lang. Strongest round ni Marshall yun, pero naribat ni MZ ng ganun lang. So let's go. Alam mo, lost cause yun, buddy? Eh, anong tawag mo sa 30 versus Class G? Bago ko tapusin tong battle na to, pistol, mot, ano na? Paghihintayin nyo pa sila? Eh, Ram, ano? Wala na maraming banta. Hindi na para magpaligoy-ligoy pa, abangan nyo yung mga ilalabas naming kanta. Gago. Oo, may bago kaming grupo. At may bago kaming grupo at magpo-focus kami sa music, kaya di ko kayang sumali ng Isabuhay o Matira Mayaman. Kaya lumaban ako ng ahon, binigyan ako ni Arik ng choices. Wala nang mga champion yung natira mayabang. Mayabang na minsan humble. Hambog. Kasi laban mo kay APOC, tinawag mo yung sarili mong top tier. Tapos laban mo kay GL, tinawag mo yung sarili mong wannabe. Mayabang na mababa ang self-esteem, at ang ibig sabihin, may duality. Sa umpisa ng round, mamaliitin yung sarili, tapos biglang magyaya. Okay, putulin lang natin saglit. Nakausap ko kasi si MZ nung PSPQC. Tinanong ko siya kung kasali ba siya sa Isabuhay 2024. And sabi niya, hindi. No, so sabi ko, akala ko kasali ka doon kasi may napanood ako na news about sa kasali nga daw kayo ni Sinyo. So kinonfirm ko yun sa kanya, sabi niya hindi daw. So ayun, yun yung latest na usapan namin ni MZ. Then nagtataka rin ako doon sa Matira Mayaman sa PSP ngayon, kasi halos lahat nga ng champions ng Isabuhay doon is sinali ni Pibus. So kasi ang wala lang na champion doon is si Looney, si MZ, si Batas. Ayun lang eh, 'di ba? From 2013 Isabuhay Aklas, 2014-15 Batas na wala, 16 Looney wala, 17 Mot, 18 Sheyi, 19 Six Threat, 19 20 si MZ ngayon, 21 J Black,
2022 pistol, 2023 Invictus. So, ano pa yung ine-expect nyo, no? So, kung makikita nyo yung lineup, andun yung 7 champion ng isa buhay. So, andun yung twist, no, na in-invite ba ni Phoebus si Mzite? In-invite ba ni Phoebus si Looney? In-invite ba ni Phoebus si Batas? So, for sure naman, in-invite yon. Kasi, Aklas, napabalik nga ni Phoebus si Aklas na 2013 isa buhay, 'di ba? Para bumatil sa Matira Mayaman, no? So, kung mag-iisip kayo, for sure, in-invite ni Phoebus yung mga wala sa lineup ng Matira Mayaman, yung mga natirang champion na sa flip top, no? Batas 2014-15, isa buhay champ, 16 Looney, at 2020 Mzite na champ. So for sure naman in-invite yan. Pero anong dahilan, no? Si Mzite, hindi ko alam yung dahilan before, pero yan, sinabi naman niya na dahil nga hindi siya makasali sa Isa Buhay 2024 at Matira Mayaman kasi nga may track, may kanta na gagawin, may project. So si Batas naman, alam naman natin na nasa ibang bansa na si Batas, nagretiro na siya sa battle rap. Then Looney, alam naman natin, 'di ba, na kare-release lang ng album niya. So hindi ko lang alam kung nung in-invite ba siya that time is tapos na yung album niya or patapos na kaya hindi siya nakapag-focus. Pero sayang, no? Sayang kung okay yung mga champ ng Isa Buhay tas doon maglalaban sa Matira Mayaman. Napaka-classic ng battle, sobrang lakas siguro ng hatak nun sa battle rap scene, no? Sa industry ng battle rap. Pero malakas naman yung mga pinalit. Zaki na merong titulo rin na isa at Kumugan season 2 champ, Lipcram na finalist ng Isa Buhay 2020. Poison 13 na semifinalist din ng ilang Isa Buhay na. Basta marami din. So kaabang-abang talaga ang PSP Matira Mayaman. Pero going back, kaabang-abang rin, inaabangan ko rin yung lineup ng 2024 Isa Buhay. Sana may malalakas, may mga mabibigat na pangalan na nandun, no? So let's see. Mayabang na mababa ang self-esteem at ang ibig sabihin, may duality. Sa umpisa ng round, mamaliitin yung sarili, tapos biglang magyayabang. Yan ang sikreto niyan. Laban niya kay GL, kalaban mo ako lang. Pero kay Topper, Enigma, bakit eto lang? Tangina, hindi ako malupit, pero walang makahigit. Minsan magaling, minsan may sakit. Ang labo nan, sir. Ang labo nan, sir. Okay, galing. Minsan mabait, minsan pagalit. Ano ka? Bipolar bear? Bipolar bear. Parang angle niya kay Pistol. Bakit daw nung girian ng 3GS at Sunugan, hindi daw nakisali at bumenga? Ano ba talaga? Ang hirap timbangin. Pag hindi nakisali sa gulo, play safe. Tapos pag nakitira, squatting. Gets yun na naman yung ibig ko sabihin, di ba? Gets yun na yung gusto kong punto. Next angle na kaya. Judges, gets na naman, di ba? Okay na, next angle, wag nang gamitan pa ng laway. Basta yung dulo ko na punchline, kung sino pa yung martial, siya pa yung gustong makitang may mag-away. Okay, next angle na. Next angle. Madalas niya pang iyabang na lumaban daw siya ng magkasunod na linggo. Ang tanong, panalo ba pareho? O di ba hindi? That's 2 weeks, so wag kang umasta na akala mo angat. Ako nga 2016, lumaban ng 6 na battles isang buwan. Real talk, hindi ko din napanalo lahat. Ano, nakakatawa? Tanga, nakakatawa talaga. At ang lesson dyan ay huwag padalos-dalos. Ikaw ay humingang malalim. Napakadali lang magyabang. Kung magaling ka talaga, hayaan mo sa kanila manggaling. Hindi yung ikaw pa nagsasabi. O anong napala mo? Wala na, tinapos na ni Mzite dito, men. Tinapos na dito ni Mzite. Strongest round di Marshall tong round 3. Pero para sa akin, classic shit, tinapos na ni Mzite. Hindi ba lately? Lumaban ka sa Rapolo? Shoutout sa Rapolo. Tapos binadibag ka ni Mr. Lefty? Dinurog ka ng rapper na hindi naman bumabatil. Sa harap pa ni Arik, Hoy Engot, pinalagbag ng music artist. Lalong pumangit yung record. Galing! Laban ni J Black at ni Maki. Sabi niya sa judging, yo, Marshall Bonifacio,
Isa buhay champion, like that! Sa round 1, ano, yabang pa. Di man lang nakapag-semis, ano? Wag mo i-deny, alam kong masakit kasi kanya na ganyan ako 10 years ago. Oo, 10 years na ako sa flip top. Almost 20 years na sa game. Pero hanggang ngayon, gutom at laging sabik kumain. Isa ka sa future ng battle rap, ba't mukhang mauuna pang matapos karir mo sa akin? Longevity, consistency, influence, lahat yan wala ka. Saksak mo sa tenga, panay ka buwat ng bangko, wala ka pa nalalapag sa lamesa. Aray! Sa music, Sabi ko sa inyo tapos na. No, alam mo, yung pinost ko dun pa lang tapos na pero yung pinakuan pa ni MZ yung round 3. Puro ka buhat ng bangko, wala ka pa nambag sa lamesa. Tang ina Zayt, solid. wala ka pa nalalapag sa lamesa. Sa music lang daw. Sa music lang daw flawless si Apok. Hanggang flow lang daw si Acer. Bakit? Pag walang flip top, ano ba ganap mo? Sabihin mo nga sa mga nandito, may hinahandle ka bang mga artist? May pinapatakbo ka bang liga? Nag-e-edit ka ba ng mga video? Nag-o-organize ng event? Gumagawa ka ba ng album? Kala ko ba solid ka? Asa ng prinsipyo? Kung umasta, akala mo ang lapad ng papel sa hip-hop, putang ina, wala namang resibo. Wala na. Umalis ka ng Iligan at lumipat ka ng Cebu. Kasi sa Mindanao Flip Top, bihira yung event. Nagka-pandemic, lumipat sa Luzon para mas madali siyang mahagilap at kontakin. O sige, Battle of the Year, MC of the Night, pati longest name sa Flip Top, iyabang mo na rin. Pre, galingan mo sa pag-battle ha, kasi mukhang yan lang kaya mong gawin. Aray! Simpleng payo, para yung rap battle life mo, hindi malagay sa peligro. Andyan si Sharon, i-battle mo backstage, baka sakaling mag-boom yung karir mo. Kasi panayang all out at ang sigaw, gusto kong tumalo ng sikat. Lahat ng yan narinig ko, kaso hindi ako kabilang sa mga gods, di ako ang katuparan ng hiling mo. Ay. Flip top on 14. So, yun. Classic. Sobrang linaw na MZ yun. Ang lakas nun, lakas nun, men. Ang lakas nun, sobra. Second, alam mo yun, first up pa lang ng round 3 ni MZ, tinapos na niya yung battle. Nag-comment na ako dun na, natapos na yung battle. Pero, second half ni MZ, pinakuan niya pa yon, tinadtad niya pa ng pako yun na, patay ka na sa akin. Ganon. So, ang lakas, sobra. Kakaibang MZ na naman yung nakita natin. Sabi ko sa inyo, di ba? Sa umpisa ng vid natin, sabi ko, laging may pinapakitang bago si MZ sa kada battle. So, props ka MZ, pucha. Ang lakas mo, men. Ang lakas ngayon. Alam ko na kung bakit hindi ka kasali sa Matira Mayaman at hindi ka kasali sa Isa Buhay 2024 dahil nga may album kang asikasuhin, kayo ng bago mong grupo, sabi mo. So, sayang lang kasi kung kasali ka sa Matira Mayaman, 8 champion sana yung nandun at Luni at Batas lang sana yung wala. Pero, okay lang. Bawi. So, yun. Zayt, solid. All 3 rounds, 30 points. Pero, yung Marshall doon, props doon, bibigyan ko ng 9 points si Marshall doon. So, 8, 8, 9, 25. Tama ba yun? 8, 8, 16, 9. So, strongest round naman ni Marshall yun. So, 25 to 29, 25 to 30, 10 pala yun. Kung gusto nyong, kung ipapansinin natin yung time na yung minuto ng rounds ni MZ, sobrang lagpas siya doon. So, kahit mag-less tayo doon ng 2 points or 3 points sa final score ni MZ, kanya pa rin yun. Kitang-kita nyo naman, di ba? Kung 30 to 25, tapos magle-less tayo ng 3 points, sige, maximum 3 points sa rounds sa battle na to ni MZ. So, magiging 27 to 25. Kanya pa din yun, no? Kaya, kitang-kita, overall, MZ yung battle, all 3 rounds. MZ versus Marshall Bonifacio. Mag-iis pang beses para sa kanilang pare. Ito, so, yan, tignan nyo yung minutes, 5 minutes, 4 and 5. So, kahit na magtanggal tayo dyan ng tig-isang puntos, kanya pa rin
Diba? Perfect 10 yun all 3 rounds kahit less 3 points, 27. Then Marshall 25, kanya pa rin yan. Boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay M-Zite. Maraming salamat, Enigma. Shoutout. M-Zite, malinaw, klaro. Judges. Flip Top, Marshall, maraming salamat sa magandang laban. Abangan nyo nga pala, Motos Battle League Pedestal Tournament ulit next year. Sana supportahan nyo rin kami, maraming pang parating. Nakita nyo naman yung laban ni Classy 30, sigurado yun. Di ako lalaban sa Motos. Shoutout kay MZ, salamat sa magandang laban. Gumodong Records, abangan nyo. Rapolo, tsaka shoutout sa asawa ko, tsaka sa mga alis. Yeah. GL photo ko, MZ. First round, lamang ng konti or gahibla, pinigay ko kay MZ. Ang ganda ng angle ni Marshall, especially yung round 2 ni Marshall. Pinigay ko yung round 2 kay Marshall kasi masiksik sa time limit. Yun, round 2 Marshall, and then round 3 binigay ko kay MZ kasi mas naka-generate siya na effective punchlines na lumanti sa within the time limit na same kay Marshall. Yun, so 2 rounds MZ, MB, second round, so yun, MZ. Yo, kung pagdating naman sa overall pen game, tingin ko parehas MZ. sila nag-quality, high quality na material. Pero si MZ lumamang talaga siya sa stage presence, rebuttals, at yung impact ng punchlines. Yes, impact. Totoo. Ganun pa man, yun, solid na battle yun. Tumawa naman ako. Pero yun, tingin ko round 1, 2, 3, MZ talaga. Wala nang boses, very good. Pero M-Zite, all Very rounds. Shoutouts kay Marshall syempre. Pero I think mas maganda yung angles. Considering Marshall to be an angle guy, yun, out with para sa akin ni M-Zite. Pagkakalat, punchless, imbalance, comedy, all of that shit. Yung mas effective si M-Zite. So, binoto ko M-Site pero props din kay Marshall, sobrang solid. Lamang talaga si M-Site sa maraming elements tulad sa rebat, tsaka yun. Napanood nyo naman, M-Site. Yo, Frus, para sa akin, M-Site binoto ko kasi kahit pagtablayin ko lahat ng all 3 rounds nila, ang lupit ng mga rebuttal ni M-Site. So, ayun, malinaw. All 3 rounds halos, no? Parang si GL lang ata yung bumoto kay Marshall sa round 2, pero yung 4 na judges parang binoto si MZ all 3 rounds. And yun din naman yung nakita ko sa battle. All 3 rounds talaga yun, MZ. Kuwang-kuha ni MZ yun sa references, angles. Sabi nga ni Batang Rebelde, elements sobrang lumamang si MZ dun. So, ayun. Yun lang. Natapos na natin yung isa sa mga inaabangan ko rin na battle. So, kita-kits tayo sa next na review. Mga kumag, di ko alam ano yung review natin next, pero February 1 onwards, focus tayo sa mga request nyo. Pero yung natitirang araw sa January, bigyan nyo na muna yun sa akin sa mga gusto kong panooring battle. So, kita-kits tayo doon. Mga kumag, peace out.